Alam nyo ba yung New York Times Square? Dahil Marvel fan ako, kung saan hinabol ni Nick Fury si Captain America nung kakalabas lang niya sa ICE. Yung maraming digital screens at sobrang busy na lugar. Meron din tayo nun dito sa Toronto. Ito yung Sankofa Square or dating tinatawag na Yonge and Dundas. Tara, pasyalan natin. Alam niyo dati, from 2006 to 2013 siguro, dito sa stage na to ginaganap yung Filipinos Making Waves. Ito yung isa sa mga pinakamalaking Filipino festivals dati dito sa Toronto. Before pa yung mga Taste of Manila, ito na talaga yung isa sa mga OG na, at least sa alam ko, bilang batang ako, na nung time na yun, nagsisimula pa lang magbanda, isa sa mga goals talaga namin is makasalang dito. Kasi para sa amin noon, nung mga teenagers kami, ito yung pinakamalaking stage na pwedeng tugtugan ng mga Pinoy na banda noon every summer. So, yun, sobrang nakakamiss lang talaga tong lugar na to. Jollibee! Pero syempre, hindi lahat perfect. Even itong Times Square ng Toronto, nagkakaroon ng decline. For example, last year lang, 2025, bumaba ng sobra yung events at revenue nitong lugar na to ng almost $700,000. And dahil yan sa pinaghalo-halong problema, kagaya ng economic issues, syempre, mga protests, and marami pang problema sa surroundings. Kung titingnan mo rito, makikita mo ang daming mga praning, ang daming mga nagda-drugs din sa paligid. Nakakadagdag lang sa decline ng lugar. Pero may pag-asa naman. Itong summer 2026, nag-announce sila ng hashtag Hot Square Summer kung saan magkakaroon ng weekly events dito sa Sankofa Square. And yung goal lang naman talaga nila is mabalik yung dating sigla niya, yung dating dami ng mga tao na pumupunta, at yung dating energy nitong Sankofa Square.